Good morning, Internet marketing friends. Good morning, Facebook, Ignition Marketing, and Unity Network community. Ako po si Manny Villoria, and today we're going to learn how to use PowerPoint. Ito po ay maging series or serie ng mga tutorials na magagamit po ninyo para makagawa kayo ng mga PowerPoint presentations to help improve your career or even help you in your business para makapag-attract po tayo ng mga prospects and even more customers. So, this is PowerPoint 2010, and kapag inopen po natin yung naka-install na PowerPoint 2010 sa loob ng ating desktop or laptop, ito po yung mag-a-appear from the start, no? Right away, you can immediately create your title page. Click lang po tayo dito. Tapos mag-type, how to use PowerPoint. Tapos, mag-work din po yung mga backspace keys para din po siyang Word or word processor. Backspace, backspace. As dito, sa click to add subtitle, i-click po natin to. And then type your name. Importante po na ilagay niyo yung pangalan nyo kasi yun po yung point ng inyong presentation. Pag nagbibigay po tayo ng value, pag nagtuturo po tayo, nagtitraining po tayo, at tumutulong po tayo sa mga tao online, kailangan makita nila ang inyong pangalan para makapag-connect po sila sa inyo in the future. Kapag meron kayong in-offer na product in the future, they will remember you. Pwede nyo rin po i-press yung enter key after typing your name. Tapos kung meron na po kayong website or even Facebook fan page, pwede nyo pong ilagay dito. Halimbawa, HTTPS ganyan. Ito po ay isang fan page sa Facebook. Kapag nag-press po tayo ng space, ayan po, magiging automatically clickable ito. So, this will help people easily contact you kasi kung wala kayong nilagay dito na website address, paano po nila kayo kukontakin? Pwede rin nyo pong lagyan nyo ng email address, pero based po sa experience, ang pinakamadali po ay sa ngayon, no, via Facebook. Pag clinic ko po ulit itong title, pwede nyo pong dagdagan. Ganito, no? Now, you might be wondering bakit napakasimple ng background. Don't worry about it. Just focus first on the basic steps for now. Okay, another comment. Itong how to use PowerPoint 2010, very basic, very functional, very straightforward, pero hindi po yan exciting. Kailangan gawin yung exciting ang title para po pansinin ng mga tao ang iyong PowerPoint presentation. How to use PowerPoint 2010, yes, yan naman talaga, pero ang mas exciting, ganito. How to get more customers using magnetic boxes o kaya rectangles. Ayan, it's more intriguing, nakakapag-attract na attention para sabihin ng mga tao, ano ba yung magnetic rectangles na yan? On the other hand, kung mas gusto nyo ng straightforward, you can also use using PowerPoint 2010. Kung gusto niyo pong mag-attract ng mga tao na interesado na mako ng mas maraming customers, gamit itong specific tool na ito. Okay, so this is much better than simply using how to use PowerPoint 2010. Okay, now another comment about this, no? Itong fb.com/mannyvilloria, wala kang control dito. Ang may control dito ay si fb.com. Hindi nyo po pag-aaral ang fb.com. So if one day mawala si fb.com, edi sayang itong presentation na ito. Kasi kung kumalat itong presentation, tapos after a year, biglang hindi na pala tama itong address na ito, dahil nga po wala kang control dito, sayang. Alangan naman hahabulin mo lahat ng mga places kung nasaan naka-upload itong presentation mo at i-edit lahat yan. Hindi po. So, ang suggestion po ay gumamit po kayo ng domain name. You'll have to register it, no?
which will be covered in another tutorial, na kontrolado po ninyo. Halimbawa, trulyrichpinoy.com. Yan po isang domain name na nirehistro ko. So, mas may control po ako if ever mawala ito. Kasalanan ko kasi hindi ko nirehistro. Pero yung point, you have to make an evergreen, let's put that word, no? Using evergreen. Ang ibig sabihin ng evergreen, lagi siyang fresh. Meaning kahit 2 years, 5 years from now, tama pa rin yung link dito. Kasi yung fb.com, that can change after some time. Pero itong domain name mo, since kontrolado mo, hindi po kayo worried na, naku, nagbago na, kailangan kong baguhin or i-edit lahat ng mga PowerPoint slides ko. Okay, so make your topic evergreen, make your links evergreen. Okay, so after you make your title slide, ito po yung pambungad, no? Yung intro, first slide. You have to make your next slide. Click on home, dito po sa taas. And then, new slide. Napakadali lang po, di ba? O, ayan, ito na po yung isang, makikita nyo po dito sa left side, yung slide number 2. Ito po yung very basic, may title sa taas, at merong content dito below the title. So, click here. Normally, if you're going to promote a product, yung start niyo talaga will be something like intro. Dito niyo po pwedeng ilagay yung yung problema. Ganito ka ba? Kasi ito mga bullet points. Pwede mo ilagay sa unang bullet point. Kapos ba ang budget mo? Gusto mo bang mag-travel? Pero wala eh. Dito nyo po bibigay yung mga problema. Mga problema na kinahaharap ng mga taong gusto mong ma-reach, gusto mong makausap, gusto mong makipag-connect sa Facebook or sa YouTube, sa Twitter o sa kahit na anong lugar dito po sa internet. Kasi yung next slide mo will be next slide, again, home, and then click on new slide. Napakadali lang po ng PowerPoint. O, ayan na naman. Ang solusyon. Ano yung solusyon? Imagine, what if kaya mong mag-travel na hindi ginagalaw ang sweldo mo? Okay, very powerful po itong salitang imagine. Kasi, iisipin na po ng tao na, o nga no, what if kaya ko nga mag-travel na hindi ginagalaw ang sweldo? Exciting yun, di ba? Paano kung ang speaker o yung presenter ay may solusyon na pwede na makapag-travel na hindi ko man lang binabawasan yung sweldo ko? Paano nga ba yun? Ito po ay isang pattern na ginagamit ng mga great communicators para maihatid natin ang ating solusyon o produkto sa mga taong interesado o nangangailangan ng produkto nito. So balik po tayo dito, no? Dito po sa left side, you can click on any rectangle at tatalon ka na kaagad dun sa slide na yon. Pwede mo rin ito i-click and hold sa inyong mouse. Tapos habang nakaklik kayo, i-drag. Ayun po, may lumalabas na black horizontal line para ipakita yung maging posisyon ng slide na yon. So pag binitawan natin ang mouse, ayan, slide number 2 na si solution, slide number 3 na si intro. So pwede nyo pong i-change yung order nito, no? So itong intro, i-click ko and hold, tapos i-drag ko to hanggang sa tumaas yung black horizontal line at bibitawan ko. Ayan, nandito na po siya sa position number 2. Ganyan po kadali na i-change ang order or sequence ng mga slides.
Okay? Tapos kung sakaling hindi mo to nakikita kasi baka naging ganito yung itsura, dito po sa ibaba, meron pong iba't ibang klaseng view. You can see the normal view. Ayan. Slide view. Dito rin, pwede nyo rin i-click and hold at i-drag. May lalabas na vertical black line para maiba nyo po yung sequence ng slides. So I suggest na mag-practice po tayo kapag may free time. Meron din notes, reading view. Okay, pero balik po tayo dito sa normal view. Ito po yung icon dito sa ilalim. Sige nga, zoom natin ng kaunti. Ayan. Okay. So pag click mo to, balik ka dito sa view na ito. May mga slides dito sa kaliwa na maliliit. At yung main work area mo dito sa kanan. Ngayon, gawa ulit tayo ng isa pang slide. Click mo itong home. Tapos dito sa new slide, instead na mag-click sa itong slide na ito, meron ditong downward pointing arrow. Let's click on this downward pointing arrow. And we will see na marami pong iba't ibang klaseng slide. Ito po yung isa, no? Itong blank. Yan, wala siyang ka-box-box. Okay? Click po natin ang insert. And then, insert text box. Pag click po natin itong text box, mag-iba po yung itsura ng cursor natin. Naging parang vertical line siya na may line sa ilalim. Click and hold click your mouse and hold. Maging plus symbol siya. I-drag po natin. Gagawa po tayo ng text box. Tapos bitawan po natin. Ayan, may rectangle. You can type your words here. Kunwari, may sagot. Ay, may solusyon na po tayo para sa mga naghahanap ng ekstrang kita. Medyo maliit po, no? Press the shift key of your keyboard and then move mo yung arrow keys ng iyong keyboard para ma-highlight yung texts na yan. Click mo yung home. Tapos dito sa font size, click mo itong downward pointing arrow. At habang pinipili, siguro mga 48. Yan. Pwede mong ilagay yung mouse mo dito sa mga symbols na ito, mga placeholders, at i-drag. Click and drag. Para medyo lumaki yung sinasakupan ng ating text box. Ayan. At kung gusto mong ma-center ito, click ka dito. Sorry. Pwede ka mag-click dito, drag at i-highlight. O isang shortcut, ilagay mo yung mouse mo dito sa dotted line, dashed line. Pag nagbago yung symbol ng cursor mo at naging four-way arrow, i-click mo yan, magiging solid ito, meaning naka-select itong buong text box na ito. Click mo yung home. Tapos ito, pwede kang mag-centered. Click mo yung home. Pwede kang mag-right aligned. Click mo yung home. Balik po tayo sa centered. Tapos pagka nag-click ka dito sa labas ng text box, maalis na itong rectangle na nakita po natin kanina. Ano po yung point nitong slide na ito? Ganito po yung ginagamit ng karamihan ng mga marketers. Simpleng slide lang. White background, tapos black text on this white background. Ayan, medyo mukhang mataas ng konti itong text box. Click po natin dito. Tapos click po tayo dito sa may dash line para maging solid. Tapos i-move mo natin uli yung mouse pointer dito sa dash line. Click and hold. Tapos pwede nyo pong ibahin yung posisyon. Medyo siguro mga banda rito. Yan. Medyo mukhang gitna na po. Okay? And then,
Dito po sa left side, no? Itong slide number 4. Kung ayaw mo ulitin yung pag-create ng text box na gano'n at ipag-posisyon sa gitna, i-right click na lang po. Right click on your mouse. Tapos, ito may choice ito na duplicate the slide. So, pag click natin itong duplicate slide, meron po tayong slide number 5 at nakamukhang-kamukha nitong slide number 4 kasi nga dinuplicate natin balik. Parang nag-clone tayo, gumawa tayo ng twin. So, ngayon na meron tayong twin, you can click here. Tapos, delete. Pwede nyo pong baguhin itong words na to. Yung mahalaga, nasa gitna na po itong box na ito. Hindi na po natin kailangang ulitin yung ginawa natin kanina. I-edit na lang yung text. Solusyon. Ayan. Change the text here. Depende kung ano gusto mong sabihin after yung kanina, no? Ano pa yung solusyon? Hindi magagalaw ang sweldo mo kasi may tools na magtratrabaho para sa'yo. Click po tayo dito sa slide 4. Ay, yun pala yung solution. So, yun yung sequence, no? Meron ka ng title, meron kang intro, ano yung problema, para mag-gets ng mga tao na sila nga yung gusto mong makausap, na ang nire-reach mong tao yung tamang grupo. Kasi kapag yung tao hindi naman kapos ang budget at hindi naman bagay sa kanya yung produkto mo, hindi na sila makikinig sa ibang slides ninyo. Ang solusyon, ito naka-bullet to, no? Tapos pinakita po natin dito sa slide 4 yung walang bullet, walang title, walang header title. Yung text box lang sa gitna. At nakita nyo po paano i-duplicate yung right click and then click on duplicate slide para magkaroon ng next slide na tama na rin yung medyo uniform na rin yung posisyon. At pwede nang i-edit yung nilalaman nitong text box. So, ayan po, no? Ano po yung point itong simpleng appearance na ito? Ganito po yung mga marketers. Mga international online marketers, meron silang simpleng white background, black text na PowerPoint presentation. Tapos habang fina-flash nila yung slides, binabasa lang nila. Halimbawa, ganito ka ba? Kapos ba ang budget mo? Gusto mo bang mag-travel? Pero wala eh. Tapos yung mga ibang mga problema, tapos yung solusyon. Imagine, what if kaya mo mag-travel na hindi ginagalaw ang sweldo mo? At may ibang what if, or imagine, what if, and so on. May solusyon na po tayo para sa mga naghahanap ng ekstrang kita. Hindi magagalaw ang sweldo mo kasi may tools na magtatrabaho para sa'yo. At ganun lang po, no? Binabasa lang nila yung words na nasa screen. Kaya simple lang. Can we add pictures? Pwede po. That will be covered in another tutorial. Can we make more animations, etc.? Pwede po natin paartihin yan in another tutorial. Pero sa ngayon, pwede na po kayong gumawa kaagad ng iyong PowerPoint presentation. Just click on File and then Save As. To save the file, dun po sa iyong hard disk. Okay, so go out there and experiment. Gumawa po tayo ng ating simpleng PowerPoint presentation. Mag-experiment po tayo sa mga words. Manood po tayo ng mga iba't ibang presentations ng sari-saring mga marketers. Okay, so until the next tutorial, ako po si Manny Viloria na nagsasabing invest in yourself before others will invest in you. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.